Amen. Amen. Maghari ka, Panginoong Hesus, sa aming mga buhay. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po. Nabati na ho ba natin yung ating mga katabi? Amen. We are still on the series of faith-fueled family. We're done with the fuel of growth, the fuel of protection, the fuel of fun, and the fuel of peace. And nasa part 10 na po tayo ngayon ng ating hong pag-aaral. Hindi ko naisip or inisip or sinadyang umabot ho tayo sa ganito kahabang part. Pero habang pinag-aaralan mo pala talaga yung salita ng Panginoon, lalong sumasarap, lalong mas nakaka-addict, lalong mas nakakalakas at nakakasaya. So yung ating hong part 10 is all about the fuel of joy. Pero bago po tayo lumundag kung ano po talaga yung fuel of joy para sa ating pamilya, I think mas best po muna na pasimulan natin ang paglingon sa ating mismong mga sarili. Alam niyo po, I think isa sa pinakamahalagang katuruan at misyon ng Panginoong Jesus yung sinabi niya po sa John 10:10. Ang sabi niya po doon, I came that you might have life and have it abundantly and have it to the full. Naparito ako upang magbigay ng buhay, buhay na masaganang lubos. So ibig pong sabihin, life with Jesus Christ is abundant and full. At ito po ang kalooban ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Ang magkaroon ng buhay na masagana, buhay na makulay, at buhay na masaya. Ang tanong, masaya po ba ang buhay natin, mga kapatid? Kung kaya po, I think it is a good timing that our faith-fueled family is now on the fuel of joy. Ano nga ba talaga ang fuel of joy sa buhay natin? Alam niyo po, ilang linggo na lamang po, I think 5 weeks from now, we are again to say goodbye to 2025 and hello to 2026. Ang bilis po ng Panginoon. Ang bilis po ng panahon na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. And during this time, a lot of people are contemplating to assess each of their lives for betterment. Kaya nauuso yung mga tinatawag nating mga resolutions. At isa ho sa pinakamagandang katanungan na pwede mong itanong sa iyong sarili for betterment as a person is, happy ka ba talaga? Dahil ang katumbas ho ng linyadang sumakses ka sa buhay is synonymous meaning masaya ka sa buhay. Ang pinagmulan ho ng ating mga pag-aaral ay nagsisimula ho sa mga trending na kung ano ho yung mga nauusong mga pananalita, kagaya ho ng sumakses sa buhay, na kahit medyo nakakatawang pakinggan, pero meron hong malalim na pakahulugan. Sabi nga ho ni Aristotle, happiness is the meaning and the purpose of life. It is the whole aim of human existence. Even though yung ating hong quote na binasa is philosophical, ang idea po nito is to still align with the biblical truth that the real joy, it comes from living in alignment with God's will. Sabi nga po sa Psalm 16:11, in your presence, there is fullness of joy. Amen? Sa presensya po ng Panginoon, merong ganap at kumpletong ligaya at saya. So our deepest happiness is found in God. It can be found on His purpose and on the design of our lives, coming from Him. The deepest purpose of human life is to live in a way that brings true, lasting happiness. A happiness that is rooted in purpose, rooted in virtue, rooted in meaning, and not just in momentary pleasures. At dahil po dito, masaya po yung ating pag-aaralan sa umagang ito, mga kapatid. Kaya po ang pinamagatan ng ating pag-aaral is our fuel of joy. Paano nga ba maging masaya? Dapat maging masaya ang tao. Amen? So let's pray, mga kapatid. Salamat po, Ama, dahil tunay nga pong may maganda kayong layunin sa amin.
At isa na po doon ay yung turuan niyo po kami na mas lalong makilala namin ang inyong kalooban. Nang sa gayon, Panginoon, maipamuhay po namin ito para sa iyong kalwalhatian at para po sa aming kabutihan. Lord, lead us into greater knowledge so that we can become more and more like your Son, Jesus. Gamitin mo po ako, Panginoon, bilang iyong lingkod as your footstool. At ikaw po ang aming maging tagapagturo. Be our teacher. Be our preacher this morning, Lord. Kayo lang po at ang mga aral nyo lang po ang aming marinig sa umagang ito, Panginoon. As we pray, O Lord, and as we prepare our hearts to hear your message for us, may you continue to strengthen our bodies, to heal our infirmities, and to strengthen our spirit, to set our focus on your words alone, Panginoon. And may our emotions be composed before you, Panginoon. Buuin niyo po, Panginoon, ang mga nasisirang mga loob. At patibayin niyo po ang aming mga pananalig at magpagaling po kayo ng mga sakit ng aming mga spirito. Dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, na may kasamang pasasalamat sa inyo. Nawa, Panginoon, na patuloy na mapapurihan ka at mapapurihan ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng aming mga buhay. We praise you and we thank you and we ask you to speak powerfully to us. In the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen. Praise God. So why do we need to be happy? Bakit po kailangan nating maging masaya? Kasi po God wants you to be happy. And God doesn't want you to be sad. Sabi nga ho sa Deuteronomy 39, the Lord will be happy to do good things for you. Ang Panginoon ay magiging masaya na gumawa ng mabubuting bagay para sa iyo. Kaya kung babalikan po natin, one of the most well-used story in the Bible, in the Old Testament, is the story of Job. Na napakarami hong mga trahedya yung nangyari sa kanyang buhay. Pero sa bandang huli, naging masaya pa rin yung ending, mga kapatid. Job 42:10, after Job had prayed for his 3 friends, the Lord made Job twice as rich as he had been before. Na kung gaano man po kalalim ang nasoong nahirap ng kanyang buhay, iniangat at higit sa lahat, dinoble pa po ng Panginoon ang pagpapala sa buhay ni Job. Why? Because God wants Job to be happy. And the same thing, God wants you to be happy. Kasi po, actually, it's imperative that we have to do it. Kailangan nating gawin at sadyain at pagsumikapang sadyain na maging masaya. Kasi po, utos po yun ng Panginoon eh. Tagubilin po yun ng Panginoon to make yourself happy. Of course, you can also make yourself sad. Pero kung yun talaga yung gusto nyong piliin, eh, wala ko tayong magagawa. Pero syempre, kung meron kayong option to be happy, anong pipiliin nyo? To be happy, to be sad? Tignan nyo po yung katabi nyo, happy ba yan o sad ba yan? Alam naman po nating lahat, mga kapatid, na ang iksi-iksi ng buhay. Pagkatapos, palulungkutin mo pa. Ang iksi-iksi ng 24 oras. Papayag ka pa bang masingitan ng lungkot yon? Sa Book of Chronicles po, 2 Chronicles 7, matapos ang isang fundraising event for the building of the temple, this is actually headed by Solomon during that time, si David po at ang kanyang mga tao were very happy. Kasi po, so much had been given to the Lord and because of this, nagsaya sila, nagpaka-happy sila. So sa case po na to, what was the source of happiness? It is by giving to the Lord. Siguro po mapapatanong ang iba sa inyo, why does giving to the Lord make people happy? Kasi po when you do that, you actually complete the cycle of blessing. Pag inobserbahan po natin ang buhay, life is full of cycle. Amen? May water cycle, may food cycle, may chemical cycle, ang existence nating lahat dito sa mundong ito.
At meron din po tayong tinatawag na cycle of blessings, mga kapatid. Cycle of blessings. So how does it work? Well, initially, God gives you that. God gives you. That's one way. That's half of the circle. But when you give back to God, that's when you complete the circle. Therefore, mga kapatid, the latest act of giving comes from you. And God being Him, He will definitely not let you to be the last giver. So God will give you back again so much more than what you gave Him. Kasi po, mga kapatid, hindi naman natin kayang higitan ng Panginoon. Hindi siya papayag na may utang siya sa atin. Definitely, hindi siya papadaig. Kung ano man ang binalik natin sa Kanya, doble-doble niya pong ibabalik yun sa atin. Amen? But when God blessed you, mga kapatid, and you don't return and give back, the cycle of the blessing stops. And it stops in you. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, hindi sila masaya. Kasi matapos silang pasayahin ng Diyos, hindi naman sila nagsusukli ng kasiyahan sa Panginoon. Kaya tuloy napuputol yung blessing ng biyaya, the cycle ng biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, giving back to the Lord gives so much happiness. Happiness sa puso na hindi mo kayang maipaliwanag. So, kapag nagbigay ka sa Panginoon, happy ka na, blessed ka pa. Amen? Next slide. When you give back to the Lord, happy ka na, blessed ka pa. Kasi po, the opposite, yung kabaligtaran ng withholding, yung pagtatago, yung pagtitiis na hindi ka magbibigay sa Panginoon, may bigat yun eh. It brings gloom of sadness. Nakakalungkot yun, nakakabigat po ng pakiramdam yun. It brings inner division from yourself kasi there is a part of you that will grieve. So when you withhold good things from God and from other people, ganun po yung mararamdaman mo. And usually, ang tawag po natin doon is konsensya. So, make yourself happy by giving back to the Lord. Amen? So, one of the best fuel of joy is giving back to the Lord. Sabi nga ng 1 Chronicles 29:14, but why we should be happy that we have given you these gifts? They belong to you, and we have only given back what is already yours. Actually po, alam naman nating lahat na sa Kanya naman talaga nagmula ang lahat ng biyaya. At part lang naman ng biyaya na yun, yung kailangang nating ibigay. Not even the whole part of it. Kumbaga, yun lang po, kung ano lang po yung tama, kung ano lang po yung logical na dapat gawin ng isang taong tumatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Because the Lord will always outgive you. Not just financially, not just spiritually, not just emotionally, but in many aspects of life. Madami sa atin, pray tayo ng pray. Anong pinagpipray nyo? Panginoon, Panginoon, Panginoon. So nung binigay ng Panginoon, did we give back something for God? Kasi napuputol po yung cycle ng blessing if we don't. And there are many ways to give back to God. And one of that is by giving to our fellow humans. Kasi po, giving to fellow human in needs makes you happy. Amen? Naranasan nyo na ho ba yun? Yung tumulong kayo, nagbigay kayo sa kapwa nyo, tapos hindi nyo mapaliwanag yung nararamdaman yung saya sa puso nyo. Malalim eh. Ang pagbibigay sa kapwa, sa taong nangangailangan, lalong-lalo na, nagpapasaya sa iyo yan. Kaya nga, di ba, ang tawag natin, cheerful giver. Kasi lahat ng giver, cheerful yan. 2 Corinthians 9:7, for God loves a cheerful giver.
So, dobling blessing po yan. Happy ka na nga kasi nagbigay ka, tapos sobrang nalulugod pa ang Panginoon dahil sa ginawa mo. At kapag happy ka, may joy ka sa puso mo, amen? May saya ka. And when you feel good, you look good. So if you don't look good, you may not feel good. At kapag masaya ka, you think more positively, you become more creative. You solve problems better and you handle stress more calmly. Kasi po, a joyful mind is a strong mind. Alam niyo ba, in the upper part of management level, para maging makonsidered ka as one of the bosses, isa sa mga superiors ng isang kumpanya, hinahanap nila yung mga positive thinker na kahit punong-puno na ng problema, laban lang sila ng laban. Focus lang sila dun sa solusyon at hindi dun sa problema. So yung mga may-ari ng kumpanya, ganyang klasing character yung hinahanap po nila. So kung na-practice mo yung character na yan sa pamamagitan ng pagiging anak ng Diyos, definitely lahat ng anak ng Diyos nasa upper level of management. Dahil sa relasyon pa lang natin sa Kanya, tinuturuan niya na tayong maging mabuting mga pinuno. Amen? And kapag happy ka, you become positive thinker. That even if things do not turn out as you would have them, at least you're happy thinking about it. Yung bang naiisip mo palang masaya ka na? Hindi ka warrior dahil puno ka ng faith, puno ka ng contentment, dahil happy ka sa buhay. At dahil dito, you always hope for the best at hindi ito basta-basta pakonsuelo lang, mga kapatid, itong sinasabi ko. Kundi meron ho tayong pinanghahawakan, tested at confirmed. Kasi po, our God, He's our maker. Happy. At kapag happy ka, mas madali mong makita yung mga solusyon sa gitna ng problema. Amen? And because of this, we can always hope for the best and at the same time, be ready for the worst. Pag happy ka kasi, you usually focus on what is best. Positibo kang maghanda sa kahit anong problema na pwedeng mangyari. Kasi nga may baon kang saya at nakapokus ka dun sa saya at sa ganda. At dahil doon, whatever comes sa buhay mo, nalalagpasan mo yon little by little. Nalalagpasan mo yon araw-araw. Nalalagpasan mo yon oras-oras nang hindi mo namamalayan. Because the joy of the Lord is your strength. Amen? Sabi nga po sa Job 36:11, and if they obey, they will be successful and happy from then on. So what do we get here from this verse, mga kapatid? Another source of joy or fuel of joy is by obeying God. Ang pagsunod sa Diyos ay nakakapagpasaya ng buhay. Amen? So kung sunod ka ng sunod sa Diyos, patungo ka po nun sa kaligayahan. At syempre, maaabot mo yun kung hindi ka titigil ng kasusunod hanggat hindi mo nararating ang ligaya sa puso mo. Kasi kapag tumigil ka, hindi ka makakarating doon, definitely. Kaya mga kapatid, pakatandaan po natin, walang talo sa pagsunod sa Diyos. Hindi po nalulugi ang mga sumusunod sa Panginoon. Amen? Kailangan lang wag kang tumigil hanggang magbunga yung ginagawa mong tama. Di ba? Di ba nga po, when you don't plant a seed and dig it to see if it is growing, we give it time to grow. Hindi ka nagtatanim ng isang butil na buto. Tatanim mo, pagkatapos, para malaman mo kung tumutubo, hukayin mo uli. Ganun ba dapat? No. Binibigyan mo ng panahon para mamunga at umusbong.
Ganun po yun, mga kapatid. So let us be patient to trust in the Lord. Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. So, ano ba ang pinag-aalala mo, mga kapatid? Baka marahil kaya ka puno ng anxiety, kaya ka puno ng panic attack, kasi baka hindi ka sumusunod sa Diyos. At dahil hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka tuloy assured, hindi ka tuloy at peace, kaya hindi ka tuloy happy. We have to trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. Hindi ko na ho kailangang ipaliwanag ang verse na yan, napakalinaw. Because when you trust on your own understanding, you will become a warrior. And when you are a warrior, you're full of fear. And when you're full of fear, you have anxiety, you have panic attacks, etc., etc. Because you rely on your own strength and not on the strength of God. So saan parte doon yung faith kapag ganun ang klase ng practice mo, mga kapatid? Because the Lord is good to those whose hope is in Him and to the one who seeks Him. Lamentations 3. So when you're happy, you can patiently and quietly wait for the salvation of the Lord. Sabi nga sa Psalms 9:14, napakarami ho nating verse ngayon, and I will sing about you at the gates to Zion. I will be happy. I will be happy there because you rescued me. So sa nakikita po natin dito, mga kapatid, so far, ang mga fuel of joy, puro may kinalaman sa Panginoon. Maligaya ka kasi sumusunod ka sa Diyos. Maligaya ka kasi umaasa ka sa Panginoon. Maligaya ka kasi pinapamahayan ng Panginoon ang iyong puso. Alam niyo po, maraming mga tao sa bago ngayon ang laging malungkot. Kasi po yung kaligayahan nila, lagi na lang nilang itinataya sa kapwa-tao lang nila. Yung buhay nila, yung isang buong savings nila, lahat po yun, kung minsan itinataya nila sa kapwa-tao nila. And unfortunately, ang tao po hindi perpekto. Siyempre, pwede kang pagtaksilan yan, pwede kang pagsamantalahan, pwede kang limutin. Kaya tuloy, kapag titingin ka sa paligid mo, para bang ang dami-daming taong empty, ang dami-daming taong senti, ang dami-daming taong malungkot. Akala nyo lang, masaya yan. Pero tignan nyo yan. Tignan nyo yung katabi nyo. Brad, nagpe-pray siya kasi nakapikit. Tignan nyo yung katabi nyo. Sa tingin nyo, totoo bang masaya yan? Kasi ang tanong dyan, kung aasa ka sa kapwa-tao mo, aasa ka sa asawa mo, aasa ka sa kapatid mo, aasa ka sa kapwa-tao mo, saan ka ba dadalhin ng kapwa-tao mo? Kahit na mahal ka at gustong-gusto ka niya, may hangganan lang din yung buhay niyan kasi kaparehas mo lang na tao yan eh. At kapag nangyari yung hangganan na yon, anong mangyayari sa'yo? Wala ka na ulit kasama. So di pa rin permanent yung joy, mga kapatid. Ito pang matindi. Mabuti nga sana kung mahal na mahal ka. Paano kung buhay na buhay ka pa, tapos hindi ka naman nakakasigurong mahal ka ng minamahal mo? Tapos ikaw, minahal mo siya ng todo bigay? Ano kaya yung mangyayari sa'yo? Kaya po, maraming mga tao sobrang lungkot, sobrang senti kasi po napapalitan nila ng kapwa-tao lang nila yung dapat sanang trono ng Diyos.
na dapat sana sa kanilang puso, yung Lord yung nananahan. Amen? Minsan try po nating malalamin, mga kapatid, baka kasi kaya lagi kang windang, lagi kang malungkot, lagi kang umiiyak, baka kasi iba ang nasa kaibuturan ng iyong puso. Kapatid, kailangan po nating sumunod sa Diyos para maging masaya. And you also need to praise God para maging masaya. Hindi ko ho alam kung talagang sinasadyang dapat nauuna yung praise and worship bago ho yung ating preaching at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung titignan ho natin yung anatomy ng programa ng isang iglesia, I think yung praise and worship, yan po yung nagpe-place sa ating lahat in an equilibrium, in a neutral place, para kahit anuman yung nararamdaman mo, anuman yung sitwasyon mo sa buhay, bago ka lubusang lumalim sa pakikipagniig sa Diyos, matutulungan ka na ng mga awiting papuri para sa Kanya. Yun kung nagpupuri ka sa Kanya. Baka kasi, wala lang. Kumakanta ka lang, binabasa mo lang yung lyrics, hindi mo siya isinasa puso, hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Kasi, irrespective of your status, try mo kapatid, purihin mo yung Panginoon kahit minsan feeling mo, hindi ka masaya sa oras na yon. Normal po yun hindi sa lahat ng panahon masaya ka. Pero purihin mo siya. Kasi kapag ginawa mo yon, makikita mo, bago pa man matapos ang pagpupuri sa Panginoon, umaangat na yung kalagayan ng spirito mo. Kahit mababa yung pakiramdam mo, mabigat yung pakiramdam mo, pero nagtaas ka ng mga kamay, tapos kumanta ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Ano po yung mararamdaman mo? Nangingilabot ako, mga kapatid. Kasi po, hindi naman talaga perpekto yung buhay, not unless you allow God in your life. And yung mga kanta na yan, hindi lang ho yan basta kanta. Meron ho yang purpose. Kaya kung minsan kahit mabigat ang pakiramdam mo para magpuri sa Panginoon, why don't you start opening your mouth and raising your hand and giving praises to God? Kasi when you praise God, nakakasaya ng puso yan. Amen? So kung hindi mo ginagawa yon, kabaligtaran yung mangyayari nun. Definitely, magugulat ka na lang. Nagrereklamo ka sa buhay, nagrereklamo ka sa Diyos, nagrereklamo ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ang tanong, when you do that, sumasaya ka ba sa ganung klaseng buhay mo? Linggo na naman. Attend na naman sa church. Kaya tuloy pagkalinggo, ang tamlay-tamlay mo. Diba? Sa halip na, lapit na yung linggo, excited na akong magpuri sa Panginoon. Diba? Ganun po ba yung nararamdaman natin, mga kapatid? Hindi ko ho alam paano i-best describe it, pero I think a lot of us, majority of us, nagkaroon ng crush. Amen? Amen? Naririnig po ba ako, mga kapatid? Yung bang boses niya pa lang, presence niya pa lang kahit malayo pa siya, kinikilig ka na, masaya ka na kapag alam mong nandyan siya, kapag alam mong makikita mo siya. Kasi nandun siya sa puso mo At yung Panginoon, kapag nandun siya sa puso nyo, mga kapatid, definitely, anong mararamdaman nyo? Excited magpuri sa Panginoon. Amen? Yes, Brad, excited kami. Excited kami, kaya nga 10:15 na kaming dumating Again, bato-bato sa langit, ang tamaan po, mahal ng Panginoon. Amen? Kapag ka kasi
hindi natin ito tinignan ng literal at practical. Hindi natin ito magagawa ng tactical na solusyon paanong maging mabuting Kristiyano para sa Panginoon. Minsan ho, hindi na natin kailangan magpaligoy-ligoy pa. Kailangan tamaan natin yung dapat tamaan para tayo ay dumiretso. Amen? Amen. Sabi ho ng Psalm 81:1, "Be happy and shout to God who makes us strong. Shout praises to God of Jacob." Alam niyo po mga kapatid, kaya po natin siguro inaaral ito para ma-develop natin lalo yung attitude natin. Kasi choosing happiness is an attitude. Amen? It changes things. So if you cannot change things, you have to change your attitude about the same thing. And definitely, your whole perspective will change. Pag hindi nyo kayang baguhin ang mundo, ang baguhin nyo yung attitude nyo, baguhin nyo. Nang sa gayon, mag-iba yung patingin nyo sa mundo. Kasi ang ending po nun, sasaya kayo. Kasi dapat ang ending sa lahat ng ginagawa ng tao, what? Masaya. Magninegosyo ka. Ang ending naman nun, sobra kang stress, sobra kang problemado. Bakit ka pa nagnegosyo? Magpapasikat kang mabuti, sisikat ka nga, ang ending naman nun, hindi ka masaya. Bakit pa? Pero kung sumisikat ka, nagnenegosyo ka, yumayaman ka, masaya pa yung ending mo, talagang blessing po yan. Amen? So mga kapatid, habang nagkakaedad po tayo, alam niyo po, doon natin marirealize yun na ang sukatan ng tao, hindi kung gaanong karaming pera meron ka. Hindi kung gaano kalaki yung sahod mo or sweldo mo. Hindi kung gaano karaming ipon or savings meron ka, kundi simple lang. Kundi gaano ka ba talaga kasaya sa buhay mo? Because happiness is the primary duty of life. And God wants you to be happy. So paano ka nga ba sasaya sa dami ng mintis at failures mo sa buhay? Kaya mga kapatid, please pakatandaan po natin lagi. Your happiness doesn't have to depend on your success. It doesn't have to depend on your circumstances or perfections or even failures. No matter how many times you've failed, yung value mo sa Panginoon bilang anak niya, it remains the same. Amen? That you are loved, you are chosen, and you are accepted by God. Yan po yung ating prinsipyo ng kasiyahan. Kasi po kapag baon mo ito sa buhay, definitely you will have an unshakable happiness. So paano nga ba maging masaya, mga kapatid? Yan po yung ating mga i-discuss this morning. Next week po, siguro ang dapat nating itanong at pag-aralan, paano nga ba mananatiling maging masaya? Kaya samahan niyo po ako next week, mga kapatid, para ho sa ating susunod na parte. Amen? Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami. We thank you for the gift of life that you gave us. We thank you for the gift of joy that you desire for your children. Kaya po Lord, sa mga sandaling ito, turuan mo po ang aming mga puso to seek your happiness, not in temporary things, but in the things that last forever. At yan po yung pag-ibig at yung pong katotohanan ng yung mga pangako sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po kaming maintindihan yung real happiness is not found in what we own, but in who we are becoming through you. I-guide mo po yung aming mga steps so that we may choose joy even in the difficult days of our lives. I-guide mo po kami to choose peace even in the moments of confusions. At turuan mo po kami to choose gratitude even when life feels heavy. Buksan mo po ang aming mga mata, Panginoon, to see the blessings you have placed
before us each day. Nang sa gayon, maging mapagpasalamat po kami at maging masiyahin po yung aming mga puso. Teach us to slow down, to breathe, and to notice the beauty around us. Punuin niyo po ang aming mga puso with contentment, with wisdom, and with deeper desire to work and to walk in your will, O God. Nawa, Panginoon, punuin mo po kami ng saya sa aming mga puso. At nawa po ang aming saya may always be rooted in your presence. Ang aming lakas may always be rooted on your promises so that our hope may rest in your plans for our lives. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for the joy that comes from you alone. Ibabad mo po kami doon so that we can grow in it, so that we can live in it, and so that we can be able to share it with others. Maraming salamat po sa iyong mga tagubilin at iyong mga salita, Panginoon. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen.